Pagpasok ng taong 2026, iisa ang tanong na umiikot sa isipan ng sambayanang Pilipino. Sino ang susunod na magbabalik ng corona sa Pilipinas? Sa katahimikan ng kabundukan ng Mindanao, may isang pangalan na dahan-dahang bumibigat sa flyweight division. Isang mandirigmang hindi naghahanap ng palakpakan, hindi humihingi ng pansin, ngunit bawat suntok ay nagiiwan ng bakas. Mula Agusan del Sur, sumibol ang tinatawag na silent assassin, si Miel Fajardo. 13 panalo, 11 knockout, 3 pagkatalo, isang estilong diretso sa layunin. Walang sayang na galaw, walang atrasan, walang pag-aalinlangan. Matapos niyang pabagsakin ang dating kampeon na si Esneth Domingo, kinuha niya ang IBF Pan-Pacific Flyweight title. Ang thinking niya rito is lamang siya. Oh! Down goes Domingo! Natayo ka agad ni si Esneth Domingo, but that might be Ngayon, isa na siyang number 5 contender sa IBF Flyweight Rankings. Isang pwesto na hindi basta ibinibigay kung hindi ka handang makipagdigma sa pinakamalalakas sa mundo. Sa utos ng IBF, isang eliminator ang itinakda. Ang mananalo ay haharap sa kampeon ng Japan, si Masamichi Yabuki. Ngunit bago marating ang Japan, may isang pader na kailangang basagin. Isang panganib na nagmula sa Argentina. Isang knockout specialist. Ang pangalang matagal nang gumagala sa world rankings. Si Tobias Jeremias Reyes, mas kilala bilang El Pitbull. May record na 18 panalo at isang talo, 16 dito ay tinapos sa knockout. Sa tuwing tumatama ang kanyang kamao, may bumabagsak. Sa kasalukuyan, number 1 siya sa WBO, number 3 sa IBF, at number 4 sa WBC. Isang ganap na world-level contender. Pressure fighter, mapanupil, at walang kinikilalang reputasyon. Ngunit ang lakbay ni Fajardo patungo sa puntong ito ay hinubog ng apoy at pagmamaliit. Matapos ang 4 na sunod-sunod na knockout sa Pilipinas, dumating ang kanyang pinakamalaking hamon. Isang laban sa Dubai, laban sa isang ipinagmamalaking prospect ng top-ranked promotions. Ang kalaban, si Agustin Mauro Gauto, kilala bilang El Avion, undefeated, 17 panalo, 13 knockout, isang tinuturing na susunod na bituin ng mundo, alaga ng kampo ni Babarom, at sa mata ng marami ang Pilipino ay naroon lamang para mapaganda ang record ng Argentinian. Bago pa tumunog ang unang bell, maliit na ang tingin sa kanya. Wala raw tsansa ang dayuhan, wala raw laban ang Pilipino. Ngunit sa loob ng ring, nagbago ang lahat. Bago yan, pa-like at subscribe na lang kasama ang bell. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Sa unang round, walang umatras. Mabibigat na suntok ang nagpalitan. Nice work, isn't it? It's sort of thing with the eyes running to the belly. Like a nice jab to the head. The left hook there, then as well with the second attack. I think he might feel he's hurt him with one of those body shots because he's really getting on him here, Fajardo. To go down to the body again there. Then back up to the head, but he was letting his hands go, putting his punches together well. Pick mo, yan o. Wala nang depensa o. Pick mo. Pick mo right hook. Solid jab in the front goal. Do you think he got through solidly with one of those Yeah, body it is, shots? yes. Particularly the second one for me. He just gone into a shot. Ay tumama ang isang solid na left hook. Dito nga sa mukha. Hanggang sa biglang pumutok ang isang kaliwa mula kay Fajardo. Bumagsak si Gauto. Tumayo pa ang Argentinian, ngunit may pumapasok ng takot sa kanyang mga mata. Ramdam niya ang bigat ng suntok na hindi niya inaasahan. As we look at the replay, I don't think he will be. Mula sa sunod-sunod na atake ng Pilipino, bumagsak muli si Gauto, nasagip lamang ng bell.
Sa ikalawang round, dito tuluyang nagbago ang kwento. Sinubukan pang bumawi ng Argentinian, ngunit ang Pilipino matiyagang naghihintay ng tamang sandali. He just needs to stay low for that and then come in with that left hook. So hit by left-hander, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He ships another left hand, big left hand again. There he does. Mula sa umuulan na suntok ni Fajardo, bagsak ulit si Gauto, talagang nahirapan ito kung paano depensahan ang umuusok na kaliwa ng Pinoy. And that's the problem. He's letting his own hands go. He's showing a ton of bravery and heart in there, but every time he gets hit clean, he's going to go down, and he's going to get hit clean because he's wide open at times. What's the referee doing? The referee's giving extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown when he actually missed. And then he was put down, just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it. Dipping low at the waist there, touches down with the glove again, and the referee doesn't see it. That's another knockdown. There's been about 4 knockdowns in this round. It's tremendous action, it really is. It is, it's superb. It is, it's superb. 1 minute 40. Leading it round 2. Shots. The big left hand, and he's taking those two somehow. He's throwing back himself. He goes down to his knees. At nang dumating iyon, bumuhos ang mga kaliwa. Walang pahinga, walang hinto, walang awa. Bumagsak muli si Gauto. Tumayo pa, ngunit lutang na. Wala na ang kumpiyansa. Nariyan na ang wakas. I don't really know how much more of this I would Ramdam need na to ang see wakas, with that. hindi na pinalampas ang pagkakataon. Puro power punches, isang huling bagsak. At doon pumasok ang ref. Mula sa malalakas na pinakawalan ni Fajardo, bagsak ulit ang bata ni Bob Arum. At pumasok ang referee, hindi para bilangin ang puntos, kundi para iligtas ang kanilang pambato. Technical knockout. Panalo si Miel Fajardo. Sa gabing iyon, nabasag ang mga inaasahan. Natahimik ang mga nagmaliit. At ang isang tahimik na Pilipino ay nagpaalala sa mundo kung gaano kabigat ang suntok ng isang mandirigmang walang kinatatakutan. Hanggang sa ang kampo ni Bob Arum ay umalis sa arena ng walang paliwanag. Ngayon, isa na namang panganib ang naghihintay. Isang pitbull, isang knockout artist, isang hakbang palapit sa world title. Ang tanong, handa na ba si Miel Fajardo na maging susunod na world champion ng Pilipinas? Ibahagi ang inyong pananaw sa ibaba. Banggitin kung saan kayo nanonood. At sama-sama nating subaybayan kung hanggang saan aabot ang paniniwala ng mga Pilipino sa laban ni Fajardo kontra Tobias Reyes para sa IBF World Title Eliminator. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.